Okay, so ako nga po pala si Johanna Sempron Acaso, Executive Marketing Director, Green Jacket sa IMG. Yan. At I am the founder of IMG, Be a Blessing Community, and your PT sharer for tonight. So my sponsor, my mentor is no other than our very own EVC, Antonieta Sinita. Yan po. So, kaunting background lang po. Ako po ay isang proud Boholana, di ba? Sa taga Bohol. So, Bisayang dako. So, pagpasensyahan na lang po ninyo ang aking mga Tagalog na masyadong matigas po, kasi mahihirapan po tayo sa kaliso dito. And I am youngest of 5 siblings po. And my parents is, proud na proud po ako sa kanila kahit high school undergraduate lang po sila. Okay? And here, my family. So ito po ang aking mga magulang. Ito po, this is my papa, Juvencio Sr. And this is my mother, Mama Jolie. So kahit po, sinabi ko kanina, di ba, na hindi po sila mga professional, pero sobrang proud po ako talaga sa kanila kahit na mahirap lang po kami. Tinataguyod talaga nila kami ng mabuti, napakatyaga po nila, yung ganyan na kahit hindi po sila gaano kalaki ang estado or kataas ang estado po ng kanilang buhay. Yan. So, marami po kaming mga sakripisyo na dinadaanan sa aming pamilya noon. Ang aking ina po ay maraming mga hanap buhay na ginagawa para lang ma-provide ang aming pamilya. So, kung familiar po kayo sa rapya, yan, sa Bohol yan, rapya, saguran, mga ganyan. So, ang mga millennials ngayon, hindi na po nila yan, hindi na po sila familiar, di ba? Pero sa mga iba dyan, lalo na sa mga taga-Bohol, rapya, hula-hula, yan po ang ginagawa ng aking ina noon. So, napakamatrabaho talaga sa ginagawa nila. At ang aking ama, aking papa po ay, ang ginagawa po niya is, naglalakad-lakad po siya sa iba't ibang lugar ng aming lungsod kasi bumibili po siya ng mga baboy. At yung mga baboy na binili niya, ibebenta din niya dito sa Cebu. So, nakita ko talaga ang lahat ng sakripisyo nila. So, shout out to my parents, Papa Juven and Mama Julie. So, I love you to the moon and back. Yan po. So, sobrang proud po ako sa inyo. At ito po ang aking whole family. So, 5 po kami. So, this is ang pinakamatanda sa aming 5. So, Manang Juji po, isa po siyang madre. So, teacher din po siya by profession. At ito po, pangalawa namin is police. Yan. At itong pangatlo namin is si Manang Jovi. So, teacher din po siya. At alam na ninyo na siya po ang sponsor ni Sir Andres Ripalda. Di ba? Shout out to you, Sir Andres. Pero hindi kasi niya ginagawa ang mission, ang campaign dito sa IMG. At hindi ko din matandaan na dinidiscusan niya ako about ng IMG. So sayang. Hindi po ako napunta sa kanya. Yan po. At ito pong pang-apat sa amin, si Manang Giselle po. Nandito po siya sa Cebu din. Nurse po siya by profession at ngayon isa po siyang professor sa Cebu Normal University. At ito po, ako, ang bunso sa amin. Okay, so dahil mahirap lang po kami, so isa po sa strategy na ginagawa ng aking mga magulang is naghahanap po sila ng mga scholarship na pwede naming ma-applyan para po hindi masyado silang mabigatan sa aming gastusin sa pag-aaral kasi 5 po kami. At yun po, meron talagang time na sa Bisaya pa magkadungan gid mi ba sa college. So yan. So by year 2004, nag-apply po ako sa DOST na scholarship at praise God, ako po ay nakapasa. So batch 2004, DOST scholar po ako at ang kinuha ko po ay food technology at doon po ako sa Bohol Island State University sa Tagbilaran City Campus po. At sa 2006, kasi ang kailangan po ng aking kursong ito is 2 semester na mag-OJT. So napili ko pong mag-OJT dito sa Cebu, sa DOST 7 po, RSEL, or Department of Science and Technology, Regional Standards and Testing Laboratory. So kaway-kaway, sino ba? Nandito ba ang mga DOST scholars? So yes, ka-DOST scholar niyo po ako. At nag-graduate po ako noong 2007. So kasi
kaunti lang po ang mga trabahante sa DOST noong panahong yon. So na-offeran po ako ng trabaho sa kanila right after my graduation. Kahit na job order lang po, di ba? Nakakatuwa kasi fresh graduate. Yan. Yan po. Kahit na maliit ang sahod, nakakatuwa kasi fresh graduate, first time. Yan po. At noong nag-graduate po ako, kasi sinabihan ako ng aking magulang na i-take mo lang yung DST scholarship kahit hindi mo masyadong nagustuhan ang kurso kasi para makakatulong ka sa amin kasi ang aking sinusundan po sa panahong iyon ay nagre-review pa sa kanyang nursing at mag-take ng board exam. So malaki po ang magiging gastusin sa panahong iyon. So tinitake ko po ang DOST scholarship ko. At sinabihan niya ako na pwede kang makatake ng another course after kung makatapos na po yung aking kapatid. So yun, after that, nag-take po ako ng aking second course. So, ang pinaka-gusto ko talaga na course noon is ang pagiging pulis. Pero, hindi po ako nabiyayaan ni Lord ng mataas na height. So, hindi ko na lang, sa Bisepa, wag na lang ko namugos na mahimo kong pulis, di ba? So, kaya, nag-nurse po ako. So, my second course, bakit nag-second course po ako? Kasi po, may opportunity. Kasi sa kasagsagan na taon na ito, ang dami pong nag-offer ng mga nursing courses. So sa STI, di ba, hindi po kayo masyadong familiar. STI, nag-o-offer ng nurse, na BS Nursing. Yes, sa panahon ito kasi ang dami pong nag-take ng nursing courses po sa panahon iyan. So working student po ako, well, nagtatrabaho ako sa DOST sa gabi. Yan po ang lecture time namin at sa weekend po, yan po ang aming major events at hospital duty. O, di ba? So yan, lumalaban sa buhay. Okay, so binayayaan naman ako ng Panginoon. So sa 2011, nakapag-graduate naman ako. At same year, nag-take din ako ng board exam at praise God, nagiging license din naman po. Okay, so katulad din ng ibang mga tao, no, na ang ating rason is mag-take ng nursing kasi gusto mag-abroad, yung mga ganyan, kasi gustong malaki ang sahod, yung mga ganyan, di ba? So yan po, isa siguro din po ako sa mga ganyan. But unfortunately, hindi po ako nakapag-practice ng aking profession sa nursing kasi noong nag-duty po ako dito sa Cebu, nakikita ko na oh my God, ang ano naman, ang hirap naman trabaho dito sa mga nurses, overloaded talaga sa trabaho pero underpaid. Kaya doon po ako na-discourage at hindi po ako nagtrabaho dito sa Pilipinas being a nurse po. At to cut the story short po, yan, nagpapakasal po ako kasi love life din, di ba? So sa 2015, nagpakasal po ako sa aking ex-boyfriend na si Margarito Acaso Jr. Shout out po sa aking asawa. Sobrang blessed din po ako kasi napaka-supportive niya po sa akin, lalo na dito sa IMG. So hindi man siya gumagawa ng IMG business, pero at least sa panahon na mag-IMG ako, siya po ang nag-aalaga ng aming anak. So bantay bata siya, 163 sa panahon na nag-IMG po ako. O, di ba? At sa panahon ito, noong 2015, DOST, at dito, naka-attend na din po ang aking coach, ang aking trainer, kasi nag-DOST na din po si Madam Antonieta Sinita. O, di ba? Hello, ma'am. Yan po. At ito, ngayon, I am now a mother of 2 kids. So, ito po ang panganay ko, si Mario Han. 4 years old na po siya. At ito po yung pangalawa ko na si Mary G. Han. Running 2 years old na po siya next month. Yan po ang aking little family. Okay. So, balikan po natin ang aking work experience. Yan po. So, akala ko noon, kasi napaka-employee mindset ko talaga ako noon eh. So akala ko noon, first and last na company ko na po si DOST, di ba? Kasi dyan po talaga ako lumaki or na-build sa DOST, sa Regional Office number 7. So 2007 to 2015, siguro naka-stop lang po ako dito ng 2 years kasi sobrang busy sa pag-aaral ko sa nursing. So, nagtatrabaho po ako bilang microbiology analyst doon. So, parang maganda ang trabaho pero hindi naman kagandahan ang sweldo, di ba? So, yan. So, pero masaya din ako sa aking ginagawa. Nag-prepare po ako ng mga media agars, mga ganyan.
So sa mga bio dyan, nakaka-relate kayo dito, di ba? Yan ito po, magandang tingnan pero mga microbio po yan. Okay, so after that, 2016 to 2021, na-transfer po ako ng ibang assignment. So napunta po ako sa Shelf Life Testing Laboratory. So dito, ang ginagawa namin ay nag-testing po kami, nag-study po kami ng mga pagkain kung kailan po siya masisira, yung expiry date kung tawagin. So kami po ang mga researcher sa mga pagkain na yan at mag-declare sa mga expiry date sa mga sample na nag-submit sa amin sa laboratory. So yan po, nagustuhan ko naman talaga ang trabaho ko sa DOST kasi hindi po siya boring, marami po akong natutunan, yun po, complex at hindi po siya nakakaumay na trabaho. Yan. Alright, so ngayon, punta na po tayo sa aking IMG journey. So ngayon, una ko talagang kinuha si Kaiser kasi nagustuhan ko. Marami po akong providers na kinukumpara noon before I decided to get my Kaiser saving plan. By 2019 po yan, di ba? Nahalungkat ko pa yung chat namin ni Madam Antonieta Sinita. So pinuntahan niya ako dito sa aming bahay para makapag-fill up ng form. At dahil nandun sa office ko ang aking pambayad ng premium, so pinuntahan niya ako kinabukasan sa aking office doon sa DOST, di ba? So 2019 po yan. At parang almost a year after, so nagiging membro po ako ng IMG. Pero noong August pa lang, nag-chat-chat na ako kay Madam Antonieta kasi gusto ko nang magiging member ni IMG kasi nasira po ng anak ko ang aking eyeglasses, so di ba? Napakababaw po ang aking rason sa pagiging IMG member dito sa DOST. Eyeglasses lang po kasi nasira po ng anak ko ang paborito kong eyeglasses. Yan. So, that time, August pa lang yan at dahil sobrang busy din ni Ma'am Tunet at sobrang busy ko din sa DOST, so nagiging February po ang pag-fill up ko ng form. At dito po, tingnan ninyo, February 2020, di ba? So, a month before the lockdown po. Yan po. So, nang dahil sa lockdown, sa pandemic noong last year, 2020, yan po ang nagiging dahilan na lubusan kong nakilala si IMG. O, diba? So, silver lining. Yan. Ang tinatawag natin na silver lining yan. Okay. So, nang dahil sa lockdown, nagkaroon ng pandemic, at kinukulit ako ni Madam Antonieta noong May 2020 kasi merong promo si IMG na 3330. O tinawagan ako kahit mga malapit ng alas 12 ng gabi, di ba? Tawag ng tawag. So yun, ano ba yan? Yung sinabi niya sa akin, mag-run ka dito sa IMG kasi yung mga rason mo naman noon, di ba, na wala kang oras, mga ganon, kasi busy ka, may mga anak ka ngayon, online na po tayo. So, it's the right time for you to try IMG. Kaya, nagiging putsal na, okay, I will try. Kasi dito lang naman ako sa bahay. At alam mo naman na sa laboratory, doon talaga ang grabe na kabisihan ko sa trabaho. Pero dahil sa lockdown, kung nandito ako sa bahay, hindi masyadong mabigat kasi paperworks lang po ang madadala ko dito. So, that's the time na nag-attend ako ng mga webinars, ng mga trainings, yan. At biniyayaan din ni Lord kasi nag-start ako ng May ng aking run sa pagiging marketing director. So, yan, na-promote naman ako. So, na-hit ko yung aking marketing director promotion noong May 22. Pero dahil po lockdown ito at hindi pa po ako masyadong techie na pwede palang makapag-submit, gagamitin ang Adobe, di ba? Kahit nasa bahay ako kasi wala akong printer. So natagalan po ako ng pag-submit. Kaya na-delay po ang effectivity ng aking promotion. Yan po. Pero it's okay kasi na-promote. At ito naman, by June 2020, di ba? God is good all the time. Nakumpleto ko po ang aking SMD run. Yan po, di ba? Grabe talaga ang blessings ni Lord na binibigay sa akin. Yan po, at naging SMD ko. Pero hindi po madali ang pagiging SMD, di ba? So meron din po akong mga parang dinadaanan. So ito po, first, submission ko, not qualified. Aba, so yan, di ba? Bakit? So mayroon palang isang problema sa aking Kaiser sale.
So that's why tip ko po sa inyo, ang kagandahan lang po at hindi ako masyadong nabahala dito kasi marami pa akong mga production before my promotion. Kaya dito ha, tandaan natin, hindi po tayo dapat mag-stop sa ating ginagawa after ng ating promotion, sa ating submission kasi hindi natin alam kung meron talagang mangyayari, di ba, na mga problema, mga concerns. So patuloy ang buhay, patuloy ang mga misyon. Yan. At dahil ang ano naman talaga ni Lord, so yan, madali lang po na solusyonan kasi nagpatuloy po ako sa mission ni IMG at na-promote na din talaga sa SMB. So effective po siya, na-delay lang po ang effectivity dahil sa maliit na concern. So by July 2020 na effective na po yung aking SMB promotion po. So importante po talaga dito, no, isa sa nakita ko dito sa IMG, if you want to grow here in IMG, kung gusto mong tumagal dito, dapat meron tayong emotional stability, or di ba, strong po ang ating emosyon dito, hindi tayo magpapadala, we have to be strong. Sa Bisaya pa, di ta dapat mabaglubot dire, di ba? So dapat hindi tayo madaling magtampo, yan pala sa Tagalog. Okay, so yan po, patuloy ang buhay. And then, by July 2020, kasi kahit na nag-duty po ako doon sa DOST, kung hindi po ako pumunta sa laboratory room, sa testing ko, nandyan na ako sa aking table. So, magti-take po ako ng leader's call. At hindi ko talaga makalimutan si Sir J. Mark Anuta yun, ang nag-share doon sa leader's call at nabanggit niya about sa WCS at hindi ko pa alam ano ba yung WCS na yan. So, na-curious po ako. At yon pinuntahan ko. At hindi ko akalain na ito po ang nagiging rason na nakita ko ang vision dito sa IMG at na-inlove talaga ako sa mission na ginagawa dito sa IMG. So itong WCS talaga, ang malaking impact ko ito sa aking IMG journey. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta sa kanilang wealth creation system, puntahan nyo na agad-agad after the PT sharing po. Huwag muna ngayon. Okay? Yan po. So yan, na-take ko WCS step 1 to 6 po yan, di ba? Ang haba. Pero alam niyo, 2 days ko lang po itong tinitake. Kasi naano ako parang nabibitin ako sa ganda talaga ng tinuturo ni Sir Joanne dito. Kung wala pa lang talaga akong anak na mga maliliit, sigurado in a day, matatapos ko ito. Kasi napakaganda. Dito po natin matutunan kung ano ang ginagawa natin sa IMG, kung bakit natin ginagawa ito, yung mga ganyan. So, dito, malaking impact sa buhay ko at sa IMG journey ko. Babalik ko talaga ito sa inyo, ang wealth creation system. Okay? At ito, kasi meron na akong vision, di ba? Dahil nag-take po ako ng WCS. So, noong November 2020, nag-attend po ako sa Holiday Awards Convention. So, nakita ninyo, hindi po po ako nag-attend sa aming bahay. Sunday po yan ha, pero pumunta talaga ako sa opisina ko kasi mahirap po or mahina ang internet connection ko dito. At gustong-gusto ko pong matuto dito sa mga convention na ito. Yan, so nagbaon ako. So maaga po akong umalis dito sa bahay at gabi na po akong nakauwi. O diba? Sakripisyo, ika nga, para sa kaginhawaan sa buhay. Alright. At dito din po ako pala na-award sa aking Senior Marketing Director promotion. At hindi ko talaga ito makalimutan. My great takeaway sa Holiday Awards Convention. Kung makikita nyo ito, sinulat ko talaga dito sa mga notes ko. Tingnan niyo. Soon, wait lang ha, soon will become a big builder in IMG. O, diba? Big builder. So, nakakatawa talaga kung ako po ang dito, big builder. Natatawa po ako sa sarili ko. Bakit? Napaka-weak pa ng team ko dito sa panahong ito. Kasi naman, noong nagra-run ako ng SMB, isa lang po ang strong leg ko. At alam naman natin na ang exchange leg natin ay ang strong leg. So wala na pong natira sa akin na malakas. So napaka-weak po ng aking team after my promotion sa SMD. Pero huminto ba ako? Hindi. Kasi alam ko kung ano po ang pwede nating mapupuntahan at maging dito sa IMG. Yan po. At dahil sa Holiday Awards Convention, great takeaway ko. Ito po yung nagiging dahilan na
nag-decide po ako sa aking sarili na magiging trainer. Yan, alam na alam yan ni Ma'am Tonette at sa ibang leadership dito, ni na Ma'am Juna at si Sir Vincent, na hindi talaga ako nag-conduct ng mga training sa aming mga team webinars kasi conflict po siya sa aking schedule, office hour, at pagkatapos naman kung nakakauwi na ako sa bahay, meron pa talaga akong bonding time sa mga anak. Hindi po yan mawawala ang bonding time daily po sa aking mga anak. So conflict, so ano po yung ginagawa ko? Inuumpisahan ko po sa sarili ko. Nagwa-one-on-one talaga ako sa aking mga warm market. Parang pinapraktisan ba, o di ba? Kinapalan ang mukha. Yan ang ating sinasabi, di ba? So pakapalan ng mukha at worth it naman ang ating pagpapakapal sa ating mukha kasi alam ko, ang ginagawa ko na this is for the good of that person na sinishiran ko. Yan po ang ginagawa ko. So hindi na po talaga ako nahihiya kasi alam ko, this is for the good of that person na ina-approach ko, di ba? So yan. So na-learn din po, nalilearn ko din po dito sa mga leadership na palagi nila ini-encourage na make your own base shop meeting. At alam nyo, nakakatawa after this convention, nagkakaroon na talaga kami ng meeting. First meeting namin, 3 lang po talaga kami. O diba? So, the power of consistency lang po. So, kahit na sa starting, maliit lang po kayo, patuloy. Kasi darating din ang panahon na magdadami din po kayo pag hindi kayo hihinto. Yan po. Kasi hindi po ako nakakapag-speaker sa team kasi conflict sa aking schedule, gumagawa po ako ng decision sa aking sarili na I have to make my own webinar sa aking team. So hindi po marami ang schedule ko sa aking team. Once a day lang po and 4 times a week lang po ang aking ginagawa na schedule. Pero always po yung ginagawa namin. So power of consistency pa din. 'Di ba? So hindi po marami sa starting pero pinagpatuloy pa din. Kasi never quit lang. Tuloy ang buhay. Kahit na isa lang po ang guest, magkakanda pa din kami ng aming webinar. Yan. So hindi naman natin makukuha talaga agad-agad ang ating success, 'di ba? Dapat po tayong magsasakripisyo. Okay. At yan. So umabot na po ang December 2020 at napag-isip-isipan ko at naano ko talaga sa Panginoon, pinipray ko, Lord, mag-full time na ba ako sa IMG? Kasi po sa panahong ito, excited na po ako sa ating sa Christmas break. Yan ang sinasabi kasi gusto kong makapag-focus sa IMG. Pero unfortunately po, hindi po talaga ako nakapag-focus. Bakit? Nagkakaproblema po ang aming office. So marami pong nag-positive sa COVID-19 at dahil ako po ay nurse at ako po ang vice chair sa aming COVID-19 committee sa aming office. So ako po ang nagpo-contact tracing. So naubos po ang aking oras sa DOST na naman. Imbes na mag-IMG ako, so na-frustrate ako na hindi pa rin ako nakapag-focus sa IMG. Kaya yon pinipray ko ni Lord na Lord, maybe this is the sign na po siguro na pipili na po ako either DOST or IMG. Pero alam nyo, hindi po ito madali sa akin na ginagawa kasi 'di ba, nasa DOST po ako. At sa panahong ito, regular na po ako sa DOST. Pinipray ko lang talaga na sa time na mag-uusap kami sa aking asawa, sa aking mga magulang, matouch nila yung heart na maintindihan din nila yung decision ko. At alam niyo ba, malaking tulong po talaga si Sir Andres Ripalda sa aking mga journey dito. Hindi po siya ang nakikipag-usap sa aking parents at sa aking asawa, pero siya po ang nagiging example ko po na tingnan niyo naman si Sir Andres, 'di ba? Ang tagal na niya kasi sinabihan nila ako na Day, basig na shock lang ka, yung sa Bisaya pa, yung mga ganyan. So wag kang magpadala sa iyong mga emosyon kasi alam naman natin, makarelate tayo, 'di ba? Kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa natin kasi ako nga hindi ko din naiintindihan ito at first. Ang IMG sila pa kaya na hindi talaga nag-a-attend ng mga webinars at trainings, 'di ba? So yun lang, ginagamit ko lang din ang feel, felt, found sa kanila. O, di ba? Napaka-effective ang ating learnings dito sa IMG. So, ginagamitan po sila ng FFF. O, di ba? Yun. So, at yun talaga, isang malaking tulong sa akin si Sir Andres kasi kilala po si Sir Andres Ripalda sa aking pamilya. Close friend po siya sa aming pamilya.
At yan po ang nagiging example ko. So sinabihan ko sila na kung sa simula pa lang sa IMG, kung baka yung sinabi nga basic sa sinugdanan rana day, di baka magmahay sa imong decision day, murag buhat ra ayo na imong gibuhat day. So mga yun ana gani sa Bisaya pa. So yun ang inaano ko lang talaga sa aking parents na wag po kayong mag-alala kasi pinipray ko po ito talaga ni Lord, hiningi ko ito ni Lord. Yan, talagang naiintindihan naman, naiintindihan ko naman kayo kasi gusto lang naman ninyo na makasiguro kayo sa future ko, sa mga decision ko sa buhay kasi as magulang po, kabutihan lang din po ang inyong parang iniisip sa akin, lalo na po na ako ay may pamilya na. So, yun lang po, napaka-powerful po talaga ang yung prayer. At yan. So, praise God na nagiging okay. Yan po. At hindi po talaga madali. Bakit? Kasi, yan, isa po ito sa nagiging dahilan kung hindi din po ako madaling makapagpaalam sa aking mga magulang at sa aking asawa. Bakit? Kasi na-promote din po ako. Bagong promote po ako sa DOST. So, lumaki po yung sahod ko at tumataas na po din yung posisyon ko. So, yun po, yung isa sa struggle ko na, oh my God, so na-promote ako. At nag-apply din naman ako kasi, kasi inano ko lang, nag-try lang din kahit na may plano after the wealth creation system. Nasabi ko na talaga sa sarili ko na sooner or later, iiwanan ko talaga sa CDOST in exchange ni IMG. At hindi po tumatagal, o di ba? So from July to August, mga almost 6 months siguro, di ba? Nakapag-decide na talaga ako. Yon. At ano yung ginagawa ko? Kahit na happy ako, kahit na contented po ako sa DOST, pero meron talagang parang huwang sa aking puso ba? I am not fulfilled kasi nakita ko po na ang aking buhay ay parang umikot-ikot lang sa DOST, sa pamilya ko, yung mga ganon. So, hindi po ako nakapag-reach out sa ibang tao, hindi po ako masyadong nakakatulong ng iba. So, yan po ang hinahanap ng aking puso at yan po ang nasasagot ni IMG. Kaya, yon by January 31, nag-resign na po talaga ako. So, I submitted my resignation letter noong January 4, yan po. At ang nirarason ko po na hina-highlight ko lang yung sinasabi ko sa kanila na I will emerge the stocks trading community kasi alam din naman nila na ang aking asawa ay nag-trade sa stock market. So yun na lang po yung ginagawa ko na rason para hindi sila masyadong ma-shock. Pero pinagplanuhan ko na talaga ito. At sinasabi ko lang din dito na with the proper guidance of my husband at the same time having more time to be of service to everyone by being a financial educator. O, di ba? Yan po ang ginagawa ko noon. At isa po sa nagiging rason ko kung bakit po ako nag-decide talaga na mag-focus na lang sa IMG kasi nakita ko talaga sa team ko na nangangailangan sila ng guidance, nangangailangan sila ng tulong. So kung hindi po ako mag-focus, alam ko naman na napaka-busy ko talaga sa DOST kasi ako po yung isang tao na if bibigyan po ako ng task, I will do my best para po ma-deliver ang task na yan. So nakita ko na if I will be connected pa sa DOST, hindi po talaga matutulungan ng husto ang aking mga team. At yun, kung mapapabayaan ko sila, sayang naman. At nakita ko sa kanila na nangangailangan talaga sila ng tulong, lalo na nangangailangan sila ng leader na pwedeng makaguide sila para din magiging successful sila dito sa IMG. Hindi po nagiging rason ko na meron na po akong malaki na po ang komisyon ko noong panahon na ito kasi ang liit pa talaga ng komisyon ko dito sa IMG sa panahon na nag-decide po ako. Hindi po yun ang nagiging basihan ko. Kundi number one na basihan ko is ang aking team na gusto ko talagang matulungan. Yan po. At yun nga, yung sa aking heart na sinasabi ko na I really want to help other people at nakita ko naman sa DOST na nakakatulong naman pero hindi karamihan kasi hindi naman masyadong malaki ang sahod ko. Kasi kung tutuusin lang din sa aking buhay, kontento ako, satisfied ako, makaka-provide naman kami sa aking pamilya, yung mga ganon. Pero natatouch talaga ako doon sa WCS na sinabi ni Sir Joe and doon na
if you want to help more, so dito sa IMG, pwede mo talagang magagawa. At yun talaga ang longing ng aking puso. Yun po ang kulang sa akin. Kasi satisfied ako sa pamilya ko, satisfied ako sa kita ko. Pero ang hinahanap ko lang is makatulong ng iba na mas marami po akong matulungan. Kaya isa po talaga, ang major na reason po ay ang aking team. Kahit na maliit pa lang po ang aking komisyon. Kasi malaking tulong talaga din pag nakita mo na ang vision mo dito sa IMG. Yan, kung meron ka ng vision, whatever, ano man yun ang magiging struggle mo, na, di ba, na-promote ako sa DOST, di ba, kung tutuusin naman, pwede naman akong mag-part-time lang, pero nakita ko talaga dito sa IMG na iba, na talagang makaka-reach out ka ng maraming tao. So sa DOST, limited. Ginawa ko naman doon, gustong-gusto ko, pero yun lang ang kulang. Yan po. So, hindi na lang po tayo magdadrama ng gusto dito. Yan. Okay, so ika nga ng aking close friend na si Mark, sa po siya ang CEO sa Facebook, di ba? The biggest risk is not taking any risk. Will you agree? Will you agree po? So, pwede ba kayong mag-chat dyan na sinasabi po ng aking matalik na kaibigan, no? The biggest risk is not taking any risk. Tama po ba? Do you agree? Agree po ba kayo? Yes. O parang ang mga teammates ko. Ang taga-be a blessing po. Ang nag-yes na mauna. Thank you so much sa support ninyo, ano? Yan po. So, naniniwala talaga ako dito. The biggest risk is not taking any risk. Kaya po yun ang ginagawa ko. I take a risk para po na mapag-grow po ang aking team, para po sa aking sarili at sa aking pamilya, at para makatulong din ng maraming tao. Yan po. So, yan, ito talaga ang nagiging rason ko. Ano ba ang meron sa IMG na wala ang DOST? O, diba? Tingnan natin. O, vesting right. Dito talaga ako na, ano ba yung vesting right? Yan. So, yun, nakita ko na, kahit pala, no, gaano kataas ang position ko doon sa DOST, talagang hindi ko talaga yan mapapamana sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, di ba? So, dito sa IMG, kitang-kita ko naman sa sinasabi nila na vesting right, so lahat ng effort mo ay mapupunta talaga sa iyo, di ba? At mapapamana pa yan sa iyong mahal sa buhay. Kaya yan talaga ang naitatak sa aking puso at sa aking isipan. Vesting right, yan po. At ito pa, you are your own boss. So iba talaga ang feeling na ikaw yung boss sa sarili mo kaysa meron kang boss na uutus-utusan ka, 'di ba? Maganda talaga, ibang-iba ang feeling. Yan po. At ito din, you have time freedom. 'Di ba? We have more time with family. Yan kasi ako naman ay isa sa mga family person talaga ako kasi ganyan din kami sa aking pamilya. We are a close family. Close talaga kami sa isa't isa sa aking pamilya since before pa. At ito din, di ba, help families in securing their future. Yan po talaga nagustuhan ko. Di ba? Napakaganda. So, vesting right, you are your own boss, time freedom, more time with family. Yan. More families, help families in securing their future. Napakaganda. Yan po. At dahil po, di ba nakita niyo naman sa aking journey kanina na last year lang po ako nag-start, di ba? So meron ding mga nagtatanong sa akin na how did I build my team? Kasi baguhan lang ako dito, di ba? Beginner, newbie. Pero nakita siguro nila na meron ding result ang aking team. So ano daw ang ginagawa ko? So napakasimple lang po. Ito, by building my duplicates. Yan. So, parang ang daling sabihin, pero hindi po yan madaling gawin. Okay? So, yan. So, ito na naman ang ating katanungan. How did you build your duplicates? Diba? Kasi palagi nating maririnig dito na duplication is the key. Tama ba? Duplication is the key. Yan. So, hindi ko yan masyadong naintindihan at first. Ano ba yung duplication? Duplication na yan. So, noong naisapuso ko na yung system ni IMG,
Kaya naintindihan ko na, at yan ang ginagawa ko sa aking team. I build my duplicates. At how did I build my duplicates? Ito po yung ginagawa ko, by building myself first. Yan, kasi I strongly believe that you cannot give what you do not have. Yan, so yun po yung sinabi ko na nag-decide po talaga ako na magiging trainer ako dito sa IMG. Yun, kasi gusto ko na mag-build ng mga quality trainer. So, quality trainer so ano po yung gagawin ko? So, dapat magiging quality trainer din ako. Ako ang mauna, di ba? Kasi sinasabi natin dito na practice what you preach. Yan. So, yun ang una kong ginawa. Binibuild ko muna ang aking sarili. Ginawa ko na magiging strong, independent, and quality trainer po ako. At yan din po ang ipinasa ko sa aking team members. Okay. So, ito na. Ika nga dito, di ba? Build yourself up. Invest yourself. Only you have the power to change your life. Babalikan ko ha. Build yourself up. Invest in yourself. Only you have the power to change your life. Diba? Napakaganda. Totoo naman nasa ating mga kamay lamang ang susi ng ating magandang buhay. So wala po sa ibang tao, wala sa ating kapitbahay, wala sa ating ka-office mate, kung nagtatrabaho tayo, kundi nasa ating mga kamay lamang po. So it's up to us. The decision is in our hands. Yan po. At yan, meron po akong tip on how to build yourself up. As a beginner, hindi po ito galing sa mga libro, wala po akong source na mga ganyan. Ang source ko lang po dito ay ang aking sariling experience kasi baguhan po ako dito sa IMG. So ito lang po yung pwede kong maano sa inyo, ma-share on how to build yourself up. Ito lang po yung ginagawa ko. Dapat be coachable po tayo. Di ba? Palagi po yung sinasabi sa atin dito be coachable. So kung ano yung sinasabi ng ating mga coaches, kasi ang pinapasok, parang ang iniisip ko na lang, dapat talaga be coachable tayo kasi yung mga coaches naman natin, yung mga sponsor naman natin, di ba? Sila yung nauna sa negosyo. So why not trust them? So mas may alam po sila dito sa negosyo So dapat we have to trust them kasi ang pinapagawa naman din nila ay para po sa ating ikakabuti at para po ay mag-grow po tayo dito sa IMG at sa ating negosyo. Yan po. At ito, hindi din talaga ito mawawala. Wealth creation system, 1 to 6. Yan. Mag-wealth creation system talaga kayo para mas maintindihan ninyo. Ang hirap kasi, gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo naiintindihan. Yun po. Para i-share ko lang po ito sa inyo. Noong una talaga, I remember sa isang mga morning habit namin sa team ni Ma'am Tonet, sinabihan ko si Sir Jomar yata yun. Sinabi ko ni Sir Jomar kasi wala pa po akong vision noon. Hindi pa po ako nakaka-take ng WCS. Sinabi ko talaga sa kanila, tinanong ko, bakit ang dali-dali ninyong makakapag-recruit? Ako, nahihirapan po talaga ako. Ayoko. Mga ganun, mga challenges sa mga first-timer. At noong nag-WCS po ako, nasagot ko po yan lahat sa aking sarili. Okay. Kaya pala, wala akong nagiging recruit. Kaya pala, hindi po ako masyadong productive dito kasi hindi ko naiintindihan ang aking ginagawa dito sa IMG. So, para maintindihan ninyo ang inyong mga ginagawa, take the WCS, Wealth Creation System 1 to 6. Yan po. At ito din, workshops 1 to 5. Importante din po na ating i-take ang workshop. Yan. Marami tayong matutunan dito na napaka-practical at napaka-useful sa ating buhay. Okay. At ito naman, 'di ba? Binalik-balikan talaga ito. Palagi natin itong maririnig. Meeting mentality. Dapat meron talaga tayong meeting mentality. Mag-attend tayo ng partners training, di ba? Katulad ngayon, partners training. Meron tayong leaders call, Monday to Friday. Yan, mag-attend tayo. Meron tayong trainers academy. So, ang dami po nating mga meetings na pwede nating pasukan. Itong trainers academy, ang laki din pong tulong sa akin dito. Isa din po ito sa nag-build sa akin sa pagiging trainer po dito sa IMG. Kaya, fight yourself to qualify the Trainers Academy po. At team meetings, mag-attend kayo ng mga team meetings, lalo na
kung meron kang maraming tanong, para mag-guide ka naman, para masagot yung mga concerns mo. Yun. So, attend meetings. At marami din po tayong coaching, di ba? So, makita natin dito sa IMG na binigay nila ang lahat. Tayo na lang talaga ang magdidesisyon kung i-take ba natin yan or take it or leave it. Yan po. At mga free pa talaga, mostly, ang kadalasan sa mga trainings dito. Yan po. And next, ito po talaga, i-highlight ko din. Execute your learnings. Kasi yan din, ang palagi kong nasa isip na ang sinasabi sa mga leadership. Education without execution is just an entertainment. Yan po ang mga naisa sa isip ko din at isinasa puso. Tama nga naman, di ba? Katulad dong sa nanging empleyado pa ako, ang daming mga seminars, ang daming trainings, pero hindi naman ma-implement kasi hindi siya applicable. So meaning, attend lang ng attend, walang execution. So sayang ang panahon, sayang ang pera kasi magbabayad doon, di ba, sa corporate. So dito, dapat napaka-importante talaga kung ano ang nali-learn mo, i-execute mo. Yan. At ito din po, dapat talaga tayong mag-step up. If you want to grow here in IMG, mag-step up ka. Diba? So ito yung unang ginagawa ko. I do one-on-one discussion. Yan, kinapalan ko talaga ang mukha ko. At I become a speaker sa aming own team webinar. O diba? So sino ba ang unang gagawa kundi ako? So paano nila ako maduduplicate kung hindi ko sila uunahan? So ako talaga yung nagiging speaker at nagiging trainer din sa aking mga teammates. So hindi ka magiging trainer kung hindi mo gagawin at first. So unahin mo. Gagawin mo yan una. Yan. Okay. So ika nga ni Pablo Picasso, di ba? Action is the foundational key to all success. Naniniwala ba kayo dyan? So pakitype nga kung naniniwala din kayo dito. Action is the foundational key to all success. Di ba? So isa din po yan sa mga sinasabi natin talaga na education without execution is just an entertainment. So dito, action is the foundational key to all success. So dapat natin, kung mayroon tayong mga natutunan, aksyonan natin yan. Diba? At alam natin naman na napakaswerte tayo dito sa IMG. Bakit? Grabe. Unlimited po ang ating mga trainings dito. Ang access po ng ating mga webinars, napaka-unlimited ng ating trainings, swerteng-swerte tayo. Kaya, dapat mag-take tayo at i-implement po ang ating mga natututunan. So yan no, action. Napaka-importante po. Yan, tandaan natin, action. So hindi lang po tayo makikinig hanggang sa pakikinig lamang. Dapat natin yang i-implement. Okay. At ito, yan po, di ba? So workshop po, nakumpleto po. Yan, workshop number 5 at praise God. Isa din po ako sa nagiging associate financial planner. Yan, napaka ano talaga sa exam namin dito. Ang hirap, pero at least nakapasa. Yan. Okay. So next po, Trainers Academy. So marami na din po ako, 'di ba? Sinabi ko kanina na Trainers Academy napaka-importante. So 4 na beses na po ako, class of August. Second is class of September, October 2020. Third is class of January 2021. Fourth is class of April. And praise God, nakakwalify na din po ako sa upcoming Trainer Academy. So, soon, I'm so excited na Titan Academy Titan Trainer Qualifier na po ako, di ba? Congratulations. Okay, yan po. So, isa din po sa aking i-share is this, applied knowledge. Kaya, di ba, hina-highlight ko kanina, action ang dapat natin gawin sa ating mga learning. So, ano po ba as a beginner? Again, on my own experience, ito po yung nagiging applied learnings ko. Dapat number 1, you are willing to sacrifice. Yan po talaga. Maliit o malaki man na sakripisyo na yan, malaking bagay na yan para sa iyo at sa iyong negosyo. Number 1, na ginagawa ko kahit na maliit na sakripisyo lang, I sacrifice my time to my family, sa aking mga anak.
So noong una, nakasanayan ko po na after office hour, nung hindi pa ako nag-full time, talagang kami na po ang nag-aalaga sa aming mga anak. But noong nagsimula po ako sa IMG, nababawasan na po ang oras ko sa aking mga anak. Pero pinakiusapan ko din ang asawa ko. Kasi isa din po sa prayer namin na sana magkakaroon tayo ng negosyo kasi alam naman natin na sa pangingimpliyado, hindi talaga tayo aasenso. Yan, isa po sa aking prayer yan. At nung nakita ko din noong naka-attend ako ng Trainers Academy, noong nag-wealth creation system ako, sinabi ko talaga sa asawa ko na, oh my God, ito na pala, si IMG lang pala ang sagot sa lahat ng aking mga dinadasal noon pa. 'Di ba? So dahil isa sa aking mga dasal na magkakaroon ako ng negosyo, pero sinabi ko, magkakanegosyo pa kaya tayo na parang enough lang po sa ating mga pangangailangan ang ating sahod, di ba? So napaka-imposible naman. At praise God, nakilala ko lubusan si IMG. So nalid po ako dito sa IMG, nadala po ako dito at nakita ko talaga ang sagot ng aming mga dasal na magkaroon kami ng negosyo na parang wala nga lang kapital. O di ba? Bakit sinabi ko na walang kapital? Kasi yung ating membership naman, marami tayong makukuha mga benepisyo, di ba? So hindi yan bayad sa ating negosyo, hindi yan kapital sa ating negosyo. Dahil tayo lang din naman ang nakikinabang. O, ang Kaiser din naman. Sino ba ang nakikinabang dyan? Di ba tayo lang din? So, iniisip ko, ito talaga yung best na business na ito, parang walang puhunan. 'Di ba? Ang puhunan lang po natin ang ating mga bunganga, 'di ba? So, yan na at pakapala ng mukha. Yan po. So, I'm so thankful ni Lord. Thankful po ako. Thank you so much, Ma'am Tunet, na ikaw po ang nagiging daan na nakilala ko po lubusan si IMG. At nakita ko po na ang sagot ng aking mga matagal ng dinarasal. Okay, so willing to sacrifice ba tayo? So you have to decide. The decision is in our hands. So nasa ating mga kamay, di ba? Sinasabi natin, nasa ating mga kamay lang po ang ating pag-unlad. Yan. So willing to sacrifice ba? Diba? So, oras ko, sinasakripisyo ko, at alam niyo ba, alam na alam ito ng aking pamilya kasi napakahilig ko talaga. I love to sleep. Yan talaga, gustong-gusto ko talaga matulog. Sa aking mga spare time, kung wala akong ginagawa, matutulog. I really love to sleep noon, pero noong nag-IMG ako, nabago talaga lahat yan. Halos hindi na ako matutulog sa umaga kasi mag-IMG na ako. Diba? Nakakaloka itong si IMG. Yan po. So maraming sakripisyo. So kahit maliit yan. O di ba, ginagawa ko naman, sinasakripisyo ko din ang aking DOST career. Alam niyo ba na more than 10 years ako sa DOST pero iniwanan ko nang dahil sa IMG. Grabe talaga ang power ni IMG, no? Bilib na talaga ako dito. Yan. Hindi ko naman sinasabi, no, na iwanan ninyo ang inyong mga trabaho kasi nakikita naman dito sa ibang mga members na kahit part-time po sila, nagiging successful pa rin sila, di ba? So, part-time sila, pero full-time naman sila by heart. So, kahit na hindi po sila nag-focus masyado kasi mayroon silang ibang commitment, ibang trabaho, nagiging successful pa din sila. Yan. Sa akin lang, yan po ang sinasakripisyo ko. Big sacrifice na ginagawa po sa aking buhay na iniwanan ang more than 10 years na DOST career ko, 'di ba? Pero worth it naman, 'di ba? So, kung hindi ko naman ginagawa ang IMG, hindi ko naman ito parang ginagawa ang misyon na makatulong ako. Kasi by default, kung marami kang matulungan, talagang meron kang mararating dito sa IMG. Di ba? Yan po ang kagandahan. Okay. At next, fast start your members. Ito po yung isa sa mga applied learnings ko dito sa IMG. I don't know kung natatandaan ba ni Sir Dave, pero this year ko lang po ito mas nakilala itong fast start eh. Mga last week of January, nag-chat talaga ako sa kanya kasi siya yung nag-discuss, tandaan ko na siya yung nag-discuss sa PT about fast start training, fast start your members. At hindi ko na lubusong naisip nga, 7 days fast start, 7 days ko ba itong gagawin? Isa-isa sa mga members ko. Kaya nag-chat talaga ako sa kanya, Sir Dave, ilang araw ka ba mag-actual fast start sa iyong mga members? Di ba? Kapala ng mukha. Alam niyo naman si Sir Dave, di ba, napaka-successful. Kaya nagtanong talaga ako sa kanya yun, nag-chat ako. Sinabi niya na 1 session lang sa Zoom. O di ba? So yan din ang ginagawa ko. Duplication is the key. Fast start in 1 Zoom session. At yun lang din po yung
yung pinapagawa ko sa aking team, nagpapa-start din sila. O, diba? So, dapat i-apply ninyo ang mga learnings ninyo. At ito, do share list. Kasi alam naman natin, di ba? Kung hindi niyo pa alam, ipapaalam ko sa inyo na ang share list po is the raw material of our business. Kaya napaka-importante po na marami tayong share list. So, add and update regularly. So, hindi naman po ako perfect dito kasi tao lang din naman ako, pero at least may gagawin tayo sa share list. Yan. At ito, malaki din pong bagay. Ito, napakasimpleng pakinggan, pero malaking tulong din po sa akin ito, lalo na noong nag-full-time na ako. To-do list daily. So, naglilista po talaga ako sa aking mga gagawin for next day. Para po ito po ang magiging basihan ko, ma-evaluate ko yung sarili ko kung productive ba ako today or wala lang. Yan. So, meron akong mga list of activities po ahead of time or activity tracker. Kasi pag wala kang mga lista dyan, so hindi ka guided sa upcoming days. So ito po yung parang monitoring para ma-evaluate mo sarili mo kung productive ka ba talaga, kung may ginagawa ka ba talaga. Yan. At of course, importante, do monitoring. At dahil po may monitoring ka, makakaano ka din, magkakaroon ka din ng team assessment. Yan po. So, importante po na may monitoring tayo at mag-assess din po tayo sa ating team na kung ano ba ang mga kailangan nila, ano ba ang mga dapat nating gawin para ma-improve natin ang ating team at ang ating mga teammates. Yan. At ito, palagi ko itong naririnig at na-prove ko talaga ito na you have to be a servant leader. Dapat po tayo magiging servant leader dito sa IMG. Kasi pag hindi ka magiging servant leader, hindi po malalayo ang mararating mo dito. Importante po yan. At ito, lead by example. Yan. So, kung sasabihin mo sa iyong team member, mag-attend tayo ng PT, pero ikaw hindi mag-a-attend. Alam naman natin, di ba, tinuturo dito or na-learn natin dito na monkey see, monkey do. Kung ano po yung nakikita ng mga teammates natin, yan din ang gagawin nila. Pag ikaw, sat-sat ka lang ng sat-sat, pero wala naman sa gawa, so huwag kang mag-expect na yan din po ang gagawin ng mag-expect ka pala na yan din po ang gagawin ng inyong teammates na sat-sat lang ng sat-sat pero walang ginagawa. So dapat take action, lead by example, ipapakita mo na ang mga sinasabi mo ay ginagawa mo din. Okay, so yan. At praise God dahil po sa mga ginagawa ng aming team. So by March 12, noong March 12, 2021, na-hit po ng aking team ang green jacket qualification ko. So naka-attend po ako noong March 20 sa aking first ever green jacket meeting. Yan po. So yan na ano na po ako dito, na-recognize as newly qualified green jacket. Yan po. Okay. At praise God, bago lang no, noong May 18, 2021, na-hit din ng aming team ang Executive Marketing Director na promotion ng Team Be a Blessing Community. So praise God talaga no, grabe naman si Lord makabigay ng blessing. So siksik at umaapaw yan. So blessings, di ba? Sinasabi natin palagi, grabe si Lord makabigay ng blessings. So as a start, so nagsimula ako dito, baguhan lang ako dito sa IMG, pero I'm so amazed sa mga nakukuha kong rewards dito sa IMG, hindi ko talaga ina-expect ito. First, o diba? So, kung magiging SMB ka, meron kang Rolex inspired na watch. So, magiging SMB na kayo dito para magkakaroon din po kayo ng customized IMG Rolex inspired na relo. Diba? Ang ganda. Okay. At next po, may natanggap pa talaga ako na gift from IMG noong December. O diba? Yan. So, tingnan mo naman, grabe ka generous si IMG sa kanyang mga financial educators with a heart. Diba? So, gawin ninyo ang misyon at sigurado mabibless kayo masyado ni Lord dito sa IMG. Kasi hindi naman pumadamot si IMG. Okay. At yes, ito din po ang pinaka-paborito ko din na kina-qualify ko. SMD qualifiers din po ako sa aking pre-HMO sa Kaiser Health Card. So, meron po ako 100,000 na personal 100,000 na coverage sa akin na per illness po yan, di ba? Ang galing po. Grabe talaga si IMG.
At ito rin po, noong January, di ba, may promo tayo, 10K subsidy. Nakakwalify din po ako niyan, o di ba? Bumili ako ng cellphone. So, binigyan tayo ni IMG dyan sa mga nakakwalify, 10,000 pesos lang naman, di ba? Ang laking tulong na. Yan po. Okay, at talaga naman, ano rin ako, nag-qualify din ako noong April ba? Ay, March pala. Noong March, sa aking upsize the healthcare through 5-5. So, pina-qualify ko din yan. Diba? So, gawin nyo lang ang mission dito sa IMG at sigurado po na marami kang matatanggap na blessings. If you really help a lot of people, mabibless ka talaga ni Lord. At mabibless ka talaga dito sa IMG kasi ang galing ng ating company po. At 'di ba? So from 100,000 kasi nakakwalify po ako sa aking upsize 5-5 healthcare, nagiging 150,000 po ang aking healthcare na coverage. Yan po. Oh, 'di ba? Tingnan niyo naman, pre-existing condition covered, dental covered. At yung sa room and board naman, nasa suite room po. Pero kahit na hindi natin yan magagamit, okay lang, basta healthy tayo. At least prepared, 'di ba? So yan ang kagandahan, napakamahal, mahal na mahal talaga ni IMG ang kanyang mga financial educators. Yan. Okay. At isa pa talaga sa mga blessings no na dapat ko din na i-share kasi napaka-thankful po ako sa aking amazing team. Be a blessing, di ba? So sobra po akong proud dito sa achievement ng aming team kasi tingnan niyo naman ang top 1, si Sir Dave, ang pinakamagaling na Dave Vallejos, ang top 1 at ako ang naging top 2, di ba? Can you imagine? So napaka-proud po talaga ako dito. Yan. At ito, si Sir CEO po, Julius Montejo, di ba? Ang galing-galing nila. Pero bakit po ako napunta dito? Kasi nang dahil po sa team ko. So thank you so much, team. I'm very grateful po na kayo po ang nagiging teammates ko. O di ba? So hindi lang po isang beses. O no, yan, February 2021. O di ba? Noong March pa din, nagiging top 2 pa din ako. Sinabihan talaga ako ni Sir Dave sa comment. Nag-comment talaga ako doon sa post na, Sir Dave, sobrang proud po ako kasi kayo po ang nakakasama po sa aking pagiging Bishop Builders. Grabe talaga. So yun, natutuwa po ako para sa team yung aming nakukuha sa team. Yan. At sinabihan niya talaga ako na be consistent daw. O, nagiging proud naman ako na nagiging consistent ako, di ba? So, yan, sa March, nakita ko, oh, ako pa din? Naku, nakakatuwa, grabe naman si Lord. So, yan, sa nagiging Bishop Builder naman, top 2 pa din ako noong March at hanggang sa April. So, hindi ko po alam kung magiging top 2 pa din pa ako sa May, pero yan, hintayin natin. Abangan. So, yan, si Ma'am Jadelyn pa rin talaga yung aking kasama dito, no? Isa sa mga banggiitan sa Bisaya pa. So, nakaka-proud po ang aking team, Be a Blessing Community. Yan. So, thank you so much, team. Okay. So, ngayon, kasi malapit na po akong matapos, ito po ang aking itatanong. Are you a builder? Are you a builder? Pwede ba ninyo masagot yan? Sagot naman kayo dyan. Are you a builder? Yes. So, si PJ lang ba? Siya lang talaga. O, di ba? Marami na pala. O, are you a builder? So, yan. Dapat natin yung itanong sa ating mga sarili. Bakit? Kasi, malaking tulong po yan sa ating negosyo kung mag-decide po tayo na magiging builder tayo. Isa lang po sa sinasabi ko at pinaalala ko sa buong team ko. Always po akong nagre-remind sa kanila, ito lang po. Don't recruit the person if you don't have a plan to help or guide them in changing their lives. Yan ang palagi ko sinasabi sa kanila. So, our recruit is more than our promotion. So, sinasabi ko sa kanila na huwag kayong mag-recruit para lang kayong ma-promote. They are more than our promotion. So, alam naman natin, di ba, kung ano ang pwedeng magawa ni IMG sa ating buhay. Kaya it's our responsibility to our recruits na ipakita sa kanila kung gaano kaganda si IMG, kung ano ang pwedeng magawa ni IMG sa kanilang buhay. So yan, through fast start. So kung ayaw naman nila, so hindi naman natin pipilitin, pero at least ginawa natin ang ating responsibilidad na
sabihan sila na this is the opportunity na pwede niyong gawin dito sa IMG. So it's up to them kung mag-decide sila na gagawin or hindi. Basta parang wala na sa hindi limpyo na sa Bisaya pang iyong konsensya na nag-guide mo talaga siya. Yan. So yun ang isa sa tip ko at tinatanong ko at nire-remind ko sa aking mga teammates. If you want to become a builder, ito yung isa sa puso at isa sa isip mo. Never ever recruit that person if you don't have a plan to help and guide them in changing their lives. Kasi tayo naman ang may alam, hindi pa nila alam yan. So, dapat natin silang sabihan, dapat natin silang i-guide, dapat natin silang i-assist para nila makita kung gaano kaganda at kung ano ang pwede na mangyayari sa kanilang buhay dito sa IMG. Okay. At ito din, isa sa mga taglines namin sa aming team, no committed team members left behind. Yan po, kasi teamwork makes the dream work. So, napaka-importante po talaga ang teamwork. So, yan po, shout out to all my team. Be a blessing community team. So, hindi ko na lang kayo isa-isahin, di ba? Napaka-proud po ako sa inyong lahat. So, yan po, magmi-meeting-meeting kami. Yan po, so parang nakakaloka din. Marami kaming mga kababalaghan na mga nangyari. So, hindi po masyadong formal ang aming mga meetings kasi from stranger to friends at nagiging parang pamilya na nga, yung ganon. So, close kami sa isa't isa, lalo na sa mga active members na nag-a-attend ng mga meeting. So, yan po isa sa masasabi ko na napaka-proud po ako sa aking team. Be a blessing community. At ito, palagi din natin itong mapakinggan na don't underestimate the power of consistency and desire. Yan din po yung ginagawa ko. So, dapat consistent ka. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, gagawin mo din ulit, paulit-ulit hanggat nagiging habit mo na yan. Yan po kasi kung sa tingin mo naman may result ka, siguradong hindi yan magiging continuous ang iyong result kung sarili mo lang yung ano mo, gusto ko ngayon, hindi ko gusto bukas, mga ganun. So, dapat consistent ka at sisiguraduhin mo na mahal mo, minamahal mo ang iyong ginagawa. Dapat passion din po. So, paano mo yan? Isa sa tip ko talaga, babalikan po, wealth creation system. Dapat ninyong gawin para magkakaroon kayo ng desire, maintindihan ninyo at malove ninyo ang ginagawa ninyo dito sa IMG. Yan po. At kasi napaka-short lang po ng IMG journey ko, di ba? So, kaunti lang po yung mga pictures ko. At noong January, talagang nakaka-picture pa talaga ako ni Sir Joanne, di ba? Doon sa IMG office. Office po ito ni Ma'am Tonet, doon sa Cebu. At nandito pa talaga si Ma'am Ginaline at saka si Sir Ray Librado po, di ba? Kaka-picture pa ako. At ito, mga teammates ko sa team ni Ma'am Tonet. Yan. So, kasi maiksi talaga yung aking, hindi pa ako nakaka-attend ng actual convention. Excited po ako soon sa ganyan. At isa din po sa ginagawa po ng aming team, at always po kaming nire-remind sa isa't isa na we have to put God first in everything you do. At napaka-proud din po ako na sasabihin sa inyo na I have the right persons in my team at ang dami ko pong prayer warriors kasi alam naman natin, di ba, na napaka-powerful po ang prayer natin. Kasi we are nothing without Him. So we have to put God first in everything you do. Kahit gaano ka kagaling, pero wala ka namang God sa iyong puso, sa iyong hindi ka talaga aasenso at hindi din hahaba ang lakbay mo sa pagiging successful mo dito sa IMG. Okay, so to God be all the glory. Yan po at daghang salamat. Maraming salamat. Thank you so much po sa ating lahat. Wow, napaka-inspiring naman po ng ating sharing and learnings for tonight, no? So, talagang you inspire a lot of us right now, no? EMD, magiging CEO na ito. So, kailan ba yon matatapos yung CEO natin, Jo? Do whatever it takes, mga August, ma'am.
Anong year? This year, syempre, August 2021. Lagyan natin ng date. Magpipili ako ng swerteng numero. May swerte-swerte pa talaga. Ano ba yung August dito? Ay, Sige, you declare your intention publicly, no, to more than 500 participants po para naman tayong lahat ay mag-pray para sa iyong CEO promotion and for your sa firing. so, August 28, Ma'am Jessica. Lagay ng date, year. 2021. O, di ba? Alright. Ma'am So, Jessica. August 28, 2021, congratulations for your CEO and for your sa firing. Okay, so thank you so much, Johanna, no, for your great sharing, no. So, alam ko tayong lahat na nandito, I am also learning from you, no. So, talagang it's parang rewind na learnings galing sa mga bagong builders, no, and it's very quick yung iyong promotion, and talagang by the time na nagre-recognize po tayo, green jacket, Johanna, pero sino ito? Kasi hindi ko talaga pa naano kung sino si Johanna, but ngayon no, nakilala na natin kung sino ba talaga si Johanna Acaso. Okay, so of course, no, lahat ng mga learnings po, mga takeaways po natin for tonight, kailangan natin siyang i-apply para sa sarili natin para we can have a lot of green jackets and EMD. And of course, no, this is the start